Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Parang pinipiga ang puso ni Diwata habang pinapanood ang buong pamilya niya. Si Claire lang ang kulang. Hindi to nakauwi dahil examination week nito. Nagsiksikan sila sa maliit na kwarto ng mga magulang niya. Happy birthday, tatay! Happy birthday, tatay! Pinakamalakas ang boses ni Piolo. Palibhasa bata pa ito kaya hindi pa naiintindihan na malungkot ang araw na iyon. Mahinang-mahina na talaga ang katawan ng kanyang ama. Halos hindi na nito maimulat ang mga mata sa labis sa panghihina. Pagkatapos silang kumanta, ay isa-isa silang lumapit sa nakaratay na ama. Malakas na pagbatin tinanggap nito mula sa kanila. Lumuhod siya sa sahig sa gilid ng katre na hinihigaan ng ama. Happy birthday po, tay. Garalgal ang boses na bati niya rito. Magpagaling ho kayo. Mas maraming handa sa susunod na birthday nyo. Kahit na halatang hirap, pilit na idinilat nito ang mga mata nito. Salamat anak, anito sa mahinang boses. Hiningal na ito at dinalahit ng ubos sa dalawang salitang sinabi nito. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Bakas ang awa sa mukha nito para sa asawa. Sige na mga anak, doon na muna kayo sa labas. Pagtataboy sa kanila ng kanyang ina na hindi pa rin tumigil sa pag-ubo ang kanyang ama. Sunod-sunod na silang lumabas ng kwarto. Inilapag ni Jem sa mesa ang maliit na cake na binili niya sa pandarya bago siya umuwi. Wala nagtangka magsalita sa kanila. Maliit lang naman ang bahay nila kaya dinig na dinig nila ang pag-ubo ng kanyang ama. Gusto na niyang takpan ang mga tainga niya para hindi niya marinig ang pag-ubo ng kanyang ama. Parang lalabas na ang baga nito sa tindi ng pag-ubo nito. Awang-awa siya dito dahil obvious ang matinding paghihirap nito. Tumahimik ang paligid dahil tumigil na rin sa wakas ang pag-ubo ng kanyang ama. Pero wala pa 5 minuto na kalilipas, dinalahit na naman ito ng sunod-sunod. Tumayo siya na hindi na niya matiis ang pakikinig sa tila walang katapusang pag-ubo ng ama. Lalabas na muna ako, paalam niya sa mga kapatid. Bakit ka pa lalabas ate? Gutom na ako, hindi pa ba tayo kakain? Tanong ni Piolo. Hintayin na natin si nanay bago tayo kumain, Piolo. Saway rito ni Jem. Tumuloy na siya sa paglabas. Umupo siya sa silyang kawayan sa tapat ng bahay nila. Ramdam niyang hindi na magtatagal ang kanyang ama. Kahit masakit sa dibdib, alam niya kailangan niyang tanggapin kapag dumating ang araw na iyon. Matagal na rin naman ito nagdurusa. Hindi niya alam kung gaano katagal na siya nakatulala lang doon nang lumapit sa kanyang ina. Si tatay, usisa niya. Nakatulog na, sagot nito. Umupo ito sa tabi niya, kaya napahinto siya sa balak na pagtayo. Akala niya ay sinusundo lang siya nito para pumasok sa loob. Para hindi na magtatagal ang tatay mo, Diwata. Anito sa basag na tinig. Tahimik niya sinang-ayunan ng sinabi nito, ni hindi niya magawang sawayin ito sa pag-iisip na negatibong bagay. Paano naman ba kasi? Kukontrahin ang sinabi nito, gayon nakikita na nila pareho ang mga senyales na malapit na silang iwan ng kanyang ama. Hindi na ito makakain. Palagi na rin ito nakapikit na tila ba napapagod na ito sa simpleng pagdilat pa lang. Parang hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Impet na humagulhol ang kanyang ina. Sa tagal na panahon nakarate ang kanyang ama noon lang siya nakitang umiyak nito. Ganoon ito katatag. Idol niya ito pagdating sa katapangan. Nanibago siya sa nakikitang panghihina ng loob nito ng mga sandaling iyon. Nakatakip ang 2 kamay nito sa mukha habang umiiyak ito. Nagtaka siya kung paano nito napipigil ang pagkawala ng ingay ng iyak, gayong panay ang alog ng mga balikat nito. Patunay iyon ng matinding emosyon sa dibdib nito. Wala siyang maisip na salitang pwedeng sabihin para aluin ito kaya mahigpit na lang niya itong niyakap. Saksi siya kung gaano nito kamahal ang kanyang ama. Ibinigay nitong sarili sa pag-aalaga sa huli. Walang sawang nitong inaalagaan ng asawa mula noong maratay ito. Ni minsan,
ay hindi niya ito nakita na irita sa pag-aalaga sa kanyang padre de pamilya. Tila wala itong kapaguran. Masyado itong devoted bilang isang asawa. Uubrang ang patayuan ito ng monumento sa bayan sa sobrang dakila nito bilang isang asawa. Mahal na mahal ko ang tatay mo, Diwata. Anito, alam ko ho yun ay, pero pipigilin niyo ba ang pag-alis niya? Kahit na alam niyo hirap na siya, lalo lang itong umiyak. Hinayaan niya ito sa tahimik nitong pag-iyak. Alam niya makakatulong iyon para lumuwag ang dibdib nito kahit kaunti. Anong ginagawa mo rito, Diwata? Itinigil ni Diwata ang paglalagay ng mga seaweed sa mga cages na maratangtang. Toka niya magpakain sa mga pinalalaking maratangtang. Wala ka ba mga mata, Dina? Hindi mo ba nakikita nagpapakain ako ng mga alaga natin dito sa farm? Ang taray mo naman. Pakling ito. Napabuntong hininga na lang siya sa kakulitan ni Dina. Pagod na pagod ang pakiramdam niya, kaya wala siya sa mood na makipag-usap dito. Sa halip na maging masaya sila mag-anak sa pagdiriwang ng karawan ng kanyang ama na nagdaang araw, ay umiyak silang lahat. Pagkakita kasi ng mga kapatid niya sa namumugtong mga mata ng kanyang ina, nagsipag-iyakan din ang mga ito. Binaha ng luha ang birthday celebration ng kanyang ama. Sa halip tuloy na maging isang masayang okasyon, nagmistulang farewell party iyon. Nagtataka lang ako kung bakit pumasok ka ngayon. Sa pagkakaalam ko kasi, suspendido ka ng 1 linggo dahil hindi ka dumalo sa general orientation na pinatawag ng bago nating general manager. Pagkarinig pa lang ni Diwata sa salitang suspendido, pabigla nilang nilikon si Dina. Certified chismosa ito, pero mas maraming totoo sa mga sinasabi nito. Sino nagsabi na suspendido raw ako? Kabadong tanong niya. Si Sir Ace mismo. Sinabi niya yun noong nagsalita siya sa orientation. Ang sabi niya, lahat daw nang wala roon, suspendido raw ng 1 linggo. Nagpaalam naman ako kay Lana. Kung sa bagay, hindi ka nga siguro kasama mga suspendido. Mas mataas naman ang posisyon ni Lana kaysa kay Sir Ace. Manager lang si Sir Ace, samantalang si Lana, jowa ng may-ari. May laman ang sinabi nito, pero pinili na lang niya huwag itong patulan. Napansin na niya na may inggit factor ito kay Lana dahil sa magandang kapalaran ng huli. Dati nga naman, kasama lang nila ng uhuli na maratangtang si Lana. Bigla nagbago ang takbo ng buhay ng kaibigan niya nang makilala nito si Tyler. Sandali siya nag-isip. Tatapusin ko muna to, tapos makasaglit sa opisina. Sisiguruhin ko muna kung kasama nga ako o hindi sa mga suspendido. Yan nga ang isasuggest ko talaga sa'yo. Ang mabuti pa, iwan mo muna yung ginagawa mo. Para kung suspendido ka nga, hindi naman masayang ang hirap mo. Hayaan mo ibang trumabaho niyan. Tatapusin ko na muna ito bago ako pumunta roon. 2 cage na lang naman ang hindi ko pa napapakain. Sagot niya. Ikaw ang bahala, pero kung ako yan, hindi mo na ako magtatrabaho hanggat hindi ako sigurado sa status ko. Baka sayang ang effort ko. Wala naman pala akong sweldo. Tumahimik na lang siya at itinuloy ang ginagawa. Hindi siya sang-ayon sa suggestion nito. Malaking tulong sa kanila ang trabahong ibinigay sa kanila ng farm. Ano ba naman iyong pagmalasakitan nila ang kabuhayan nagbigay sa kanila ng siguradong kita sa araw-araw? Nakahalata siguro si Dina, kaya lumayo na ito sa kanya. Tiwala siya na hindi siya kasama sa mga suspendido dahil alam niya hindi siya napapabayaan ni Lana. May basbas naman ito na may pag-uwi niya na nagdaang araw. Saka lang siya pupunta sa opisina pagkatapos ng ginagawa niya. Bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Ruel nang pumasok siya sa loob. Bakit? Hindi mo ba alam na suspended ka? Umiling siya. Si Lana, naka-leave. Kahapon pa siya lumuwas sa Maynila dahil nasa ospital daw si Sir Tyler. Sagot nito. Halos nahuhulaan na niya kung ano nangyari. Nasa opisina ba si Sir Ace? Tanong niya. Oo, kakausapin ko. Lakas loob na sabi niya. Susubukan niya magpaliwanag sa lalaki. Maiintindihan naman siguro nito na valid ang reason niya. Kaya siya umalis sa nakaraang araw. Kung hindi mo siya naipagpaalam ni Lana, pwede pa naman siguro niyang habulin ang suspension niya. Katukin mo na lang. Tumango na lang siya bago tumalikod. Malakas ang tibok ng puso niya habang kumakatok sa pinto ng opisina ni Romel Villavicencio. Pangalan pa lang, tunog suplado na. Sa loob-loob niya, pinapalakas lang niya ang loob niya. Tensyonado siya sa nakatakdang paghaharap nila ng lalaki. Ang lakas ng personalidad nito at nai-intimidate siya. Naunang siya nakaramdam ng ganoon sa isang lalaki kaya naninibago siya.
Marami nagsasabi na malakas din ang personalidad niya, kaya nga bihira siyang malikawan. Takot daw lumapit ang mga lalaki sa kanya dahil baka barahin lang niya. Pinihit niya ang doorknob nang marinig ang boses ni Ace na nagsabing pumasok na raw siya. Bakit? Napahinto siya sa tangkang pagpasok. Iritable ang boses na bumungad sa kanya. Gusto ko lang kumpirmahin yung narinig ko kanina na suspendido raw ako, sir. Sagot niya. Totoo yun. Nainis siya sa kawalan ng simpatsya sa boses nito. Bakit ho? Hindi ka umatan sa orientation. Nagpaalam ako kay Lana. Wala siya nabanggit sa akin tungkol doon. Besides, kahit siguro ipagpaalam kanya sa akin, hindi pa rin kita papayagan. Narinig mo naman ang sinabi ko kahapon tungkol sa attendance orientation, Miss Managpi. Pinauliwala mo lang ang warning ko. Kasi ho, sir, nasa HR ng suspension order mo. Kung meron kang tanong, pwede kang pinutol niyang sasabihin nito. Naiinis na siya sa kawalan nito ng konsiderasyon. Nabuo na agad ang impresyon niya kung anong klaseng manager ito sa ikalawang araw pa lang nito sa posisyon. Bakit yung man lang ba itatanong kung bakit ako nag-half day kahapon? Sigurado kung meron ka ibibigay ng dahilan, pero sinabi ko na kahapon na hindi pwedeng lumiban sa orientation. Marami pa naman ibang araw mag-half day, pero pinilit mo pa rin kahapon kahit na sinabi ko na hindi pwede. Hindi ko naman ho pwedeng ipagpaliban sa ibang araw ang birthday ng tatay ko, sir. Pangangatwiran niya, kumunot ang noon nito. Nag-half day ka dahil birthday lang ng tatay mo. Sa tingin mo valid reason yun para suwayan ng utos ko na bawal mawala sa ibibigay kong orientation? Pero sir, I'm sorry. Pero tuloy ang suspension mo, Miss Managpi. Alam ko magkaibigan kayo ni Lana. Pero wag naman sana lumakas ang loob na sumuway sa mga rules and regulations dito sa farm nang dahil doon. Daig pa niyang sinampal dahil sa sinabi nito. Malino na iniisip nito na ginagamit niya ang pagiging magkaibigan nila ni Lana para sa sariling interes niya. Hindi ko kailanman ginamit ang pagiging magkaibigan namin ni Lana para sa pansariling kapakanan ko, Sir Ace. Ayoko na sana mga tuwiran patungkol sa pagkawala ko sa ibinigay niyong orientation kahapon. Pero birthday kasi ng tatay ko kahapon. Pero wag yung nilalang ang rason ko dahil baka huling birthday na ngayong taon na ito ng tatay ko. Ayaw niya maging madrama pero hindi niya napigilan ang pagpiyok ng boses niya. Wala siya narinig na kahit anong pakikisimpatya mula kay Ace. Asa ka pa, Diwata. Sorry ho ulit, Sir Ace, kung absent ako sa ibinigay niyong orientation kahapon. Sabi niya, hindi na niya hinintay ang mag-react pa ito. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng opisina. Hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Ruel. Matagal na nakatitig si Ace sa hawak niyang dokumento, pero wala pa rin siya maintindihan sa kahit na isang salita na nakasulat doon. His mind was wandering somewhere else. Okupadong isip niya ng babaeng lumabas ng opisina niya. Shit! Hindi siya makapaniwala na ilang oras na nakalipas mula nang sugurin siya roon ni Diwata Managpi. Ilang oras na nakalipas pero tila sumpa na nakapagkiyat pa rin sa kanyang isip ang mga nangyari. Naiinis siya sa sarili niya dahil apektado siya. He was just being objective when he imposed that suspension. Gusto niya ipakita sa mga tauhan nila na dapat aseryosohin ng mga ito ang trabaho dahil seryoso rin siyang boss. He could even hear her trembling voice when she said that this could be her father's last birthday. He could still see the pain that registered on her face when she said those words. Shit! Dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa bago pa magbagong isip niya. Sinagot nila ng tawag niya sa ikatlong ring. Hello, Ace? Sabi nito. Bigla siya nahiya nang marinig ang boses nito. Tila bagong gising ito. Magkasama ito at si Tyler sa Maynila. Gumimik lang pala si Tyler noong ipasundo nito si Lana sa chopper. Hindi totoo nasa ospital si Tyler. Mansari lang pala ng mga ito at gustong makasama ni Tyler nobya. It was so cheesy, he wanted to puke. Ace, untag sa kanya ni Lana sa kabilang linya. Hi Lana, I'm sorry kung naistorbo kita. Okay lang, tungkol ba saan? Tumikim siya bago sinagot ang tanong nito. Gusto niya maging kasual ang dating niya dito. Tungkol kay Diwata Managpi. Shit! Nakalimutan ko sabihin sa'yo, Ace. Umalis si Diwata noong araw na magbigay ka ng orientation. Birthday kasi ng tatay niya na kailangan niya umuwi. Ano bang sakit ng tatay niya? Tanong niya. Pilit siya nagpapakasual. Ayaw niya may ibang isipin si Lana sa pagtatanong niya. Ano bang iniisip mong iisipin ni Lana? But he couldn't even answer his own question. Decompression syndrome daw ang tawag doon. Na-paralyze ang katawan ng tatay niya dahil biglang umahon mula sa matagal na pagsisid sa ilalim ng dagat. Hindi yata nakayanan ng utak ng biglang pagbabago ng pressure kaya bumigay. Malala pa sa stroke dahil talagang hindi na ulit nakaupo man lang ang tatay ni Diwata.
Kawawa nga eh. Matagal na ring bedridden yun, kaya nga sa ulong katawan ni Diwata magtatrabaho para sa pamilya niya. Sumikit ang guilt sa dibdib niya. Umapaw iyon, kaya parang nanikip ang dibdib niya. Parang malala ng lagay ng tatay ni Diwata. Baka raw huling birthday na ngayong taon, kaya pinaghanda ni Diwata kahit kaunti. Kaya nga pinili ko siyang umuwi. Baka habang buhay pa niyang pagsisiya na hindi niya tinupad ang pangako niya sa tatay niya na maghahanda sila. Sagot nito, pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo na pinayagan ko siya ha. Alam mo naman kasi itong kaibigan mo, sobra akong pinakaba, gumimik lang pala. Nalulunay yata ang sariling dila niya kaya hindi ka siya nakapagsalita. Besides, he could hear Tyler's voice from the background. Nagpaalam na siya kay Lana bago pa siya tuluyang makaistorbo sa mga ito. Ilang minuto na niya na i-off ang cellphone pero hindi pa rin niya makahuma. Ano bang gagawin niya kay Diwata managpi? Tinubuan na ba ng awa mga ka-Felicidad ang puso ni Ace para kay Diwata? Ano ang magiging desisyon ni Ace tungkol sa suspensyon ng dalaga? Kaya naman, abangan!